Lord, let it be. I love this song. Just a closer. Just a closer. Yeah, I know. I can totally relate. Especially recently. Okay. Itong Paul Dragon Cross, mamaya dito. Opo. Kay Kuya Stan. Every praise, every move, I stand in awe, tsaka all Dragon Cross. Okay, so, dito lang ako. Wow, ang gaganda ng nakakantay natin doon. Ayan. Wow. I'm your DJ for the day. Okay, magandang umaga po sa lahat. Truly, God is amazing, sa buhay ng bawat sa akin. Sino dito ang hindi pinagpala nitong linggon to? Wala. Wala, di ba? Puno ng pagpapala. Sino naging patuloy na naging tapat sa Panginoon? Lahat, siyempre. Woohoo! Yes. Sigurado ka? Hindi ka nagkasala? Kahit hindi. Ayan, di ba? Di ba, walang matuwid sa Panginoon. Pero dahil sa biyaya niya, He still give us a chance. So kaya purihin ang Panginoon. So tayo manalangin. Minsan pa, Panginoon, sa sandaling ito, kami po ay dumudulog muli, Ama, sa trono ng iyong biyaya na may buong pagpapakumbaba. Panginoon, wala kaming itinataas kundi ang dakilang pangalan mo, O Panginoong Yesus, sapagkat kung wala ka sa aming buhay, walang silbi, walang dahilan pa para mabuhay. Kaya masalamat po ng marami doon sa kaloob mo na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong pangalan, sa pamamagitan, Panginoon, ng pagbibigay mo ng iyong buhay doon sa bundok ng Kalbaryo. Kaya naman kami, Panginoon, ay binilang mo, hindi lamang kaibigan, kundi bilang mga anak, mga tagapagmana. Kaya, Panginoon, for that, wala kaming masasabi kundi purihin ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, patawad po sa aming mga kasamaan, sa mga bagay na aming inisip, sinalita, ginawa, sinasadya man o hindi, na hindi po naging kalugod-lugod o katanggap-tanggap sa iyong banal na paningin. Panginoon, kailangan ka namin sa aming pagbabago sapagkat wala kaming magagawa, Panginoon. We are powerless, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay. Kaya dalangin namin naman ang banal mong Espiritu, ang patuloy, Panginoon, na magbigay sa amin ng kaliwanagan upang aming patuloy na makita at malaman ang dakila at banal mong kalooban sa bawat sa amin. Minsan pa, Panginoon, sa aming pagpapatuloy na gawain ito, ikaw ang maitanghal. Itago mo po ako sa likuran at pawang masalita mo lamang ang mamutawi sa aking mga labi. At patuloy, Panginoon, na ang kalooban mo ang siyang masunod. Purihin ka, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samodalangin. Amen. Amen. Tayo mo si awit sa ating Panginoon. Amen. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatian siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya,
May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng pagwag ay naglalaho. May awit, Mayawin, may sayaw, masayaw, at papuri para sa Diyos na hatid hatid ng pusong pusong pinagpala niya ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, nagala, may saya, masaya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat sapagkat hirap ng hirap ng puso ay naglalaho. May awit, mayawin, may sayaw, masayaw, at papuri para sa Diyos na hatid hatid ng pusong pusong pinagpala niya ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming iba
ng pagsamba. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat kailan pa tapat kailan pa Kulang pa? Wow. O sige, ready na kayo? Request ako? Game na game. Yeah, game na game. Okay, so give me 10 and a half minutes. We'll be done. Hindi, but I don't. Mga kapatid, ito yung aaminin ko sa inyo. Siguro may galit kayo sa akin. Alam niyo kung bakit? Hindi. Of all the topics na ibinigay niyo sa akin, ito ang sasabihin ko na isa sa pinakamahirap. Kasi nung binasa ko, hindi ako makaisip ng mga introduction o ng mga para doon sa topic na yun. Alam mo na, Pastor, di ba? Ngayon, napapaa ka na. Hindi kasi, alam niyo ba, nabasa ko po ang banal na kasulatan, no? Sabihin 3 beses na nabasa ko yon. Pero ngayon ko lang nakafocus dito na itong chapter na to, walang binanggit tungkol sa Diyos. Walang binanggit din tungkol sa kabutihan ng Diyos. Wala. Sabi ko, Lord, paano ko i-share to? Ang hirap, nakakagalit siguro sa akin si Pastor Jun. Yun lang na maiisip ko eh. No? Pero, munti ko na nga ipag-ayuno eh. Talagang mahirap po, mahirap. Kasi alam nyo, kahit na pala ang isang tao na sabihin natin na he is the man after God's own heart, dumating din pala siya doon sa puntos ng buhay niya na halos sumuko na siya. Pero mga kapatid, hindi po ito excuse para gayahin natin siya. Siguro ito yung sa bagay kasi si David ang pinakapaborito kong karakter sa Bible, no? Pero ito yung isang bagay na para sasabi David, huwag niyo akong gayahin. Alam niyo kung bakit? Sasabihin ko sa inyo. Ha? So, sa pananalangin ko, basa. Kasi sinabi ko naman sa inyo kung paano ko naghahanda. Di ba? Binabasa ko muna yung mga verses, tapos hinahayaan kong magiling sa kaisipan ko. Ito ayaw magiling. Ang tigas. Sabi ko, Lord, ano ba yung ano? Ngayon, panalangin, basa, panalangin. So, sabi ko, sige, talagang kinakailangan na. Kasi, Webis na, wala pa akong masyadong nagagawa. Sabihin ko sa inyo, talagang kasi ganun kahirap. Pero tingnan natin ng but still, andon pa rin yung Panginoon pala na minsan talagang hahanapin mo, no? Ayan, sabi yan. Tingnan mo na, ba't yan ang paagad? Hey, baliktad ka agad. Yan. Sagot ka agad eh. Yan. Yan muna. Hindi siya. First one.
Low, yan. Pag dito, tama, dyan mali. Help. Kasi yung isa sa bagay na talagang nais kong gawin yung magkaroon ng isang magandang title. 'Di ba yung catchy title? Tapos sabi ko meron na yung Behind Enemy Lines. Yeah. Meron na yung Sleeping with the Enemies. Sabi ko wala na ano. Asa gumawa ako na lang Living with the Enemies. Namumuhay na kasama ng kaaway. Yeah, there you go. Okay, so ito po sa 1 Samuel 27, buong chapter, mabasa nyo. Pero tayo po muna tumayo at tayo po ay basahin natin ang salita ng Panginoon bago tayo magsimula, okay? Ito ay portion lamang, no? Pero dito. At nasabi ni David sa kanyang sarili, ako ay mamamatay isang araw sa kamay ni Saul. Walang anumang bagay na mabuti sa akin kundi ang tumakas sa lupain ng mga Pilisteo. At si Saul ay mawawalan ng pag-asa tungkol sa akin upang huwag na akong pag-usigin sa lahat ng mga hangganan ng Israel. Sa gayon tatakas ako mula sa kanyang kamay. At si David ay bumangon at lumipat siya at ang 6 na ang lalaki na nasa kanya kay Akish na anak ni Maok na hari sa Gat. At tumahan si David na kasama ni Akish sa Gat, siya at ang kanyang mga lalaki. Bawat lalaki ay kasama ang kanyang sambahayan sa makatuwid bagay si Jabid pati ang kanyang 2 asawa, si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na taga Carmelo na asawa ni Nabal. At nasa isay kay Saul na si David ay tumakas na napatungo sa Gad at hindi na siya pinag-usig siyang muli. Ang pagpapala ng Panginoon ang sumatin sa pagkabasa ng kanyang banal salita. Tayong pumuli ay manalangin. Dakila namin Diyos, humihingi po kami ng karunungan at pangunawa sa mga salita mo na aming pagbubulay-bulayan o pag-aaralan sa umagang ito. Ikaw ang maitanghal, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so, kasi dumating ang pagkakataon na si David siguro dahil tago ng tago, sumawa na sa parang hayaan mo na nga, mamamatay din lang ako kay Saul, eto lang gagawin ko. Pupunta lang ako sa kaaway ko, makikisama ako sa kanya, para hindi na ako habulin. Siguro sasabihin ni Saul, ay, papatayin na yan ng mga Pilisteo. Sige. You know? So marahil yun ang bagay na naisip ni David. Kasi isnaman niya pa yung kanyang mga 600 men. Ito hindi basta-basta sundalo. Mga special forces to ni David. No? Out of that 600, mayroon pa 3 mighty men. No? So makita nyo na hindi lamang basta-basta yung mga kasama ni David. Ngayon, pumunta siya kay Akish. Ngayon, pero kung mapapansin nyo, itong si Akish na to, ito yung hari ng Gat. Pero previously, kung nabasa niyo yung Genesis, ito yung nagkataon na si David ay nagpanggap na isang ulol. You know? Kasi nakita siya ng sundalo ni Akish na, wow, ito ba yung si David na sinasabi ng mga tao na si Saul ay pumatay ng 1,000-1,000, siya ay 10,000. Tapos si David, inuuntog niya yung ulo niya sa pader. Tapos pag lumalabas yung kanyang mga laway na, parang loko-loko. Sabi niya, ay wala naman palang silbi eh. No? So hindi siya inintindi. Pero dumating ang pagkakataon naman na si David na ang lumapit kay Akish. Sabi niya, pwede ba makitira ako sa inyo? Ngayon, kung ikaw si Akish na hari ng Gat, ano sasabihin mo? Kaaway kita eh. Baka I will plan to kill him right away. Kasi, he's a mighty warrior. Kung bakit siya yung sakit sa tagiliran ng mga kaaway eh. You know? So, I will plot. Sabi ko, sige, dito ka. Pero may plano na ako, patayin ka. Pero, habang lumipas ang panahon, 1 taon at 4 na buwan si David doon sa lupa ng Gad. You know? At sabihin ko na, medyo fast forward ako ng konti, na walang nakitang masama si Akish kay David. At wala rin namang, sa tingin ni Akish, wala rin namang masamang ipinakita si David. Kaya, sabi ni David, sige, bigyan mo na ako ng isang lugar. Para sa ganun, doon tumira kami mga tao. So, binigyan siya sa Siklag. You know? Doon siya sa Siklag binigay na okay, diyan kayo tumira. So, ngayon, nung nandun sa Siklag si David, ang ginagawa niya, umaatake siya sa mga kaaway nila. Kaaway ng Israel. Ha? Pero, ano ba ang mga bagay na dahil idudulo ng pagkapi sa away? Okay, ha? Ito po ito ang isang bagay. Yung sa tingin ko, nakalimutan niya ang Diyos eh.
Well, plainly looking or plainly reading the verse, kasi mga verse, alam niyo kung bakit? Ha? Kasi ito anong si Pastor Jun ay nagturo sa amin Bible study nung isang Friday, sa 1 Samuel 23, ito ang unang ginagawa ni David bago siya sumalakay o bago siya kumilos. Ha? Sabi niya, at kanyang sinalisay kay David, sabi, narito ang mga Pilisteo ay nakikipaglaban sa Keila na kanilang ninanakaw mga gikan. Kaya't sumangguni si David sa Panginoon. Ha? Sumangguni si David. Ito yung unang bagay na ginagawa ni David sa kanyang buhay na bago siya kumilos, bago siya mag-desisyon, sasangguni siya sa Diyos. Pero kung makabasa na yun, dito sa chapter 13, wala siyang ginawa ganoon. He decided for himself. No? He decided, kaya ko, ako na. Ako hari na ako eh. Pero hindi pa nga siya tatay yung hari, pero alam niya na siyang susunod na hari. No? Ang napakabigat na ginawa ni David is na isang tabi niya ang Diyos. So mga kapatid, dumating na ba kayo doon sa puntos ng buhay niyo na dahil close kayo ng Lord, eh, parang baliwala na siya sa'yo? Ay, alam ko, maunawaan ako ni Lord. Di ba? Minsan ganyan pa yung katwiran ng tao eh. Ay, attend ka naman ng Sunday school. Huwag na muna. Matanghali na ako, miss, kasi day off ko lang kagabi. Maunawaan ako ni Lord. Yan ang katwiran ng mga tao. Di ba? Marami mga bagay. Kaya ngayon, ano kaya ang naging excuse ng David? Think about it. Kasi, hindi, parang tahimik eh. Hindi mo makita eh. Kung ano ba yung nangyayari doon sa buong 16 months na yon na paninirahan ni David doon sa Siklag. So, kaya isang bagay. Ngayon, ano yung lesson na makikita natin dito sa isang bagay na masama kapag ako makapiksawa? Okay, una, sabi niya, hello? Ayaw, bakit? Hello? Diyan hindi ba ano dyan? Ito, yan sa akin na to eh. Basahin ko na lang. Mahalaga ang prayer at paghanap ng kalooban ng Diyos sa bawat desisyon. That is the first lesson. Okay. At ang paborito kong talata rito, yung Kawikaan 3:5-6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itururo niya ang iyong mga landas. Dito si David, he gone astray. Kung sabi ng Lord, kaliwa ka, hindi, kumana siya. So talaga mga kapatid, mahalaga ang panalangin. Hindi lamang sa buhay ng isang Kristiyano, kundi sa isang iglesia. Ito ang huwag na huwag nating kalimutan. Ang manalangin bago gumawa ng mga desisyon sa buhay. And I do believe that we are all guilty of that. Minsan nauna natin yung sarili natin. Palagi kong ipinapangaral, go to the throne before going to the phone. Pero minsan nauna pa yung phone bago sa throne. Nangyayari sa atin yan. But thank be to the Lord kasi meron siya tayong Diyos na maunawain. So dito sa buhay ni David na doon, na pagkalimot niya sa Diyos, parang normal lang. So, ang pangalawang inudulot ng pagkabisakaway, pagsisinungaling. Natuto na magsinungaling si David. Kasi aatake siya sa isang lugar na malayo sa Pero kapag tinanong siya ni Akis, sabi, saan ka sumanakay? O doon sa northern part ng Israel. So ang akala ni Akis, kakampi niya siya. Ang akala ni Akis na tinitira rin ni David yung mga Israelita. Kaya ang ginagawa ni David, kapag sinanakay na siya ng Lakers, patay lahat. Lalaki, babae, walang tinitira. Kasi baka may makapagsumbong. So, kaya nagsisinungaling din si David, di ba? Kaya ilang isang bagay na napakahirap kapag ikaw ay kakampi mo ang kaaway. Kaya nga siguro ang hirap-hirap trabaho yung mga agent na pinaplot doon sa sindikato, di ba? Nakakapanood kayo ng movie doon, yung mga ilalagay doon sa sindikato para tiktikan yung mga sindikato kung anong ginagawa. At eventually, kakampi pala siya ng justisya. Napanood nyo yung mga movie gano'n, di ba? Marami. Siguro ang hirap talaga ng buhay na gano'n kasi nagsisinungaling ka eh. Tapos susubukan ka ba, sige, patayin mo yun.
paano mo gagawin yun? Eh si David, siguro, dahil matalino nga, hindi ko alam kung paano, pero ganun ginagawa niya. Nagsisinungaling siya. Kaya mga kapatid, mahirap. Kaya wag na kayo makikisama sa kaaway, ha? Ito isang bagay na hindi natin dapat gawin. Ngayon, meron po kaming isang kakilala doon sa Oxnard na matandang babae. Ayaw niya na makisama doon sa mga hindi mananampalataya. Ay, ayoko makisama, hindi mananampalataya. Eh nanay, paano mo masishare ng gospel yun kung hindi ka, basta ayoko. Anyway, so kung naman yung gusto niya, talagang gano'n ng ano yan, talagang, I don't want to be with them. You know, so, pero, isang bagay lang na kailangan din natin na makisama, huwag lang makikisama. You know? Kasi siyempre, lahat ba ng kaibigan mo mananampalataya? Lahat ba ng kaibigan mo nasimba sa Crossroad Community? Di ba hindi? No? Kaya kailangan din natin. Pero maging maingat tayo. Kinakailangan tayo manindigan sa katotohanan o sa ating pananampalataya. Okay? So ano yung lesson doon, ha? Sabi nga po doon sa Colossus 3:9, huwag kayong mga bulaanan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ang kanyang mga gawa. Yung palang pagsisinungaling, yung dating trabaho natin, hindi na pala ito dapat nakasama because we are a new creation. Ayun pala. No? Kaya ito yung isang babala sa atin ni Apostol Pablo, don't lie to each other. Maging tapat ka sa lahat ng bagay, sa alinumang tao. Okay? At pangatlo po, idudol ng pagkapasaway, yung pagiging alipin ng kaaway. Ang sabi po doon sa verse 12, at naniwala si Akis kay David na nagsasabi, kanyang ginawa na ang kanyang bayang Israel ay lubos na nakayayamot sa kanya, kaya't siya'y naging aking lingkod magpakailanman. Sabi ni Akis, sige, yamot na siguro si David sa Israel, kaya kakampi ko na siya. Akin siya ngayon. Maging alipin ko na siya. You know? So, kasi mga kapatid, ito yung bagay na halos nagtapos dito yung ating chapter na ang akala ni Akish kanya na si David, you know? So, kasi sabi niya, kumbaga sa talagang magiging alipin niya na si David. Kasi, mga kapatid, ito yung isang bagay na naging hamon sa aking pag-aaral. Paano na-maintain ni David yung straight face sa harapan ni Akis, no? Pupunta ka. Pinatay mo yung mga kabayan ni Akis, pero hindi niya alam. Saan mo siya malakay? Kasi nalakay ko yung mga Israelita. Kaya parang, kung sa movie to, talagang napahirap, suspense na suspense, no? Highly suspense. Pero, paano ginawa ni David yun? Okay? So, kaya nga mga kapatid, ang pangatlong lesson dito na sa pagiging alipin, huwag mong balikan ang pagkakasala mo noon. Di pa sa Philippians 3:13, sabi ni Paul, mga kapatid, hindi ko inaari inabot, dadapat isang bagay ang ginagawa ko, na nilimit na ang mga bagay na nasa likuran at tinutuko ang mga bagay na nasa harapan. So move on na tayo. No? Kinalimutan mo na yung ganong pagkatao. Pero ang isang bagay na tinanong ko, nasaan ang Diyos? Noong mga panahon yun. Kasi tahimik So, nasaan ang Diyos? But kinakailangan pala na dito, basahin natin kung ano yung mga sumusunod o yung mga nakaraang pangyayari bago natin malaman kung ano talaga, kung nasaan ba talaga ang Diyos. Okay? Kasi po alam nyo, noong ang Pilisteo ay nag-decide na sasakupin nila yung Israel, nakita ni Saul, naku, napakarami. Dito natakot si Saul. Kasi si Saul po, natatandaan niyo, na pinagbawal niya na yung mga seer, yung mga, sabihin natin na yung mga fortune teller. You know? Wala na si Madaw, papatay niya na. Pero dahil sa desperadong buhay ni Saul, siya mismo ang lumabag doon sa kanyang batas. Nagpagka pa nga siya ibang tao. Sabi, humanap kayo ng isang tao na yung seer, you know? At ako niya isang babae. Sabi niya, sige, baka nagpapanggap ka lang. Kasi si Saul, parang nagpapatayin kami.
God's name pa in vain. You know? Kung mababasa nyo. Pero alam nyo ba, nakuha ng babae na napalabas niya si Samuel. Ang sabi ni Samuel, bukas, ha? Sabi niya, una muna, bakit mo ako ginising? Ginugulo mo ako eh. Kasi hindi mo ba naman niya, kasi gusto ko niya mala, kasi niya, nanalangin ako sa Diyos, hindi kumikibo, inano ko yung mga, walang tugon. Ang sabi ni Samuel sa kanya, bukas, mamamatay ka, kasama na yung pamilya. At ibibigay ko ang hukbo ng Israelita sa mga Pilisteo. Kaya si Saul talaga hindi siya makakilos, lugmok siya. Kaya nga pinakain pa siya para magkaroon ng lakas. So, during that time, ang mga Pilisteo ay naghahanda na. Ngayon, isinama ni Akis si David. Sabi niya, kasama kita. Eh kung ikaw si David, sasama ka ba? Kaya si David, sabi, sige, kung saan mo kulay, sasama kami sa'yo. Pero, ang mga leader ng Pilisteo, sabi niya, mahal na, isasama mo yan. Eh baka pagdating ng araw, saksakin ka sa likod niyan eh. Huwag mo na isama. Huwag mo na isama si David. Pauwiin mo na siya, pabalikin mo siya sa Siklag. Okay? Alam niyo po, itong isang bagay na nakita ko kung nasaan ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang pagkakataong ito para tanggalin si Saul sa pagkahari. Ginamit ng Panginoon yung pagkakataon na si David ay kasama ng mga Pilisteo para tanggalin na yung pagiging hari niya. So he was killed by the Philistines, hindi ng kanyang training kababayan. Ito yung bagay na nakita ko na naandun ng Diyos eh. God is still working behind the scene. No? Nakala natin tahimik ang Diyos. You know? Ang sabi nga po dito, doon sa 1 Samuel 28:19 na, bukod dito, ibibigay ng Panginoon ng Israel naman sa nakalakip mo sa kamay ng mga Palestino. At bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay masasama sa akin. Ibibigay naman ng Panginoon ang hukbo ng Israel sa kamay ng mga Filisteo. So, yun pala. Nandun pala ang Diyos na kumikilos sa likod ng mga pangyayari yun. Na, hey, parang God orchestrated na ito ang bagay na gagawin ko para mailipan kay David ang paghihari ng Israel. Pero muntik na ginamit ng Panginoon si David para patayin din si Saul. Kasi siguro, during that time, David, si Saul, papatay mo na, pwede na yan. You know? Pero God, alam niyo ba ang nangyari? Nakinig si David, kaya hari ka Israel. O sige, bukas, bago kami sumalakay, huwag ka nang sumama. Bumalik na kayo sa Siklag. Bumalik na kayo. Kami na lang, kasi ayaw ng mga pinuno ng hukbo na parang makaunt ka sa victory namin. At iniiwas ng Panginoon si Hari David doon sa tunay na pagkakasala. At pangalawang lesson pa, pangalawa sabi, iningatan si David na maging bahagi ng victory ng Filistea. Kasi umalis na siya eh. No? Kaya nakita ko, Panginoon, sa kabila pala ng mga bagay na nangyayari kay Hari David, although sabi natin na he's a special guy sa harapan ng Panginoon, but tayo sa ating buhay ngayon, when God seems to be quiet, talagang tahimik ang Panginoon, sumusuko na lang ba tayo na, wala na, hindi na, kinalibutan na ako ng Diyos. Ito nga po doon sa sabi, iningatan ng Diyos na hindi maging bahagi ng pagkagapi ng Israel si David. Sabi, doon sa 1 Samuel 29, kasi binasa ko na, sabi ko, ano ba talaga nangyari? Kasi talagang hindi ko makita kung Lord, nasaan ka ba dito sa chapter 27? Wala eh. Wala, no? Pero doon sa chapter 28, 29, sorry doon sa susunod na mag-preach, ginamit ko na yung verse nyo, ha? Sabi, nang magkagay tinawag ni Akis si David na sinabi sa kanya, buhay ang Panginoon, ikaw ay matuwid, at ang iyong mga paglabas at ang iyong pagpasok na kasama ko sa hukbo ay mabuti sa aking paningin, sapagkat hindi ako nakasumpong ng kasamaan sa iyo mula sa araw na iyong pagdating sa akin hanggang sa araw na ito. Gayunman hindi ko kinalulugdan ang mga pangulo. Kaya't ngayon ikaw ay bumalik at yumaong payapa upang huwag kang kagalitan ng mga pangulo ng Pilisteo. He still found favor sa kanyang kaaway. So, David was able si David, na panatili niya yung kanyang magandang reputasyon. Maging doon sa gitna ng kaaway. So, masasabi ko na yung integrity ni David, andun pa, intact pa rin. Na kahit na siya nasa gitna ng kaaway, alam niya pa rin
Hindi, di ba? Pero alam natin na ang Panginoon may plano sa ating buhay. So sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay, mga kapatid niyo, dumanas ka na ba noong, sabihin natin, the valley in your life na talagang walang-wala, tahimik ang Panginoon. Sabi nga, ni kuliglig, hindi mo marinig. Dahil sa sobrang tahimik ng buhay mo. Pero, natutokso ka na lumapit na sa kaaway mo. No? Minsan, isuko mo na yung pananampalataya mo. Sige, kalimutan ko ng Diyos, sa'yo na lang ako sasama kasi may pakinabang sa'yo. Pero si Haring David, somehow, napanatili niya pa rin yung kanyang pagiging tapat. At alam niyo ba nangyari? Nung pagbalik na sa Siklag ko nung nangyari sa Alambayan, basahin niyo na lang. Magandang storya. Sinugod din sila ng mga Midianita. And then, after that, sumangguni siya sa Panginoon. David, ano ba naman to? No? Kasi talaga, sabi ko, gano'n. Kasi bakit? Kaya nga, sabi ko nung pinag-aaral ko, ba't di mo inilagay ito doon sa kapraso? Kahit na isang verse doon sa TV7 na sumangguni siya sa'yo. Wala eh. Doon pa sa chapter 28, 29, and 30. Na nung Lord, sasalakayin ba namin, hahabulin ba namin yung mga sumunog sa aming bayan? Kasi dadala pati yung mga asawa nila. Dala lahat. No? Sinunog ang bayan sa pero they recovered that. Ang ganda nga kung ba sa movie, parang, wow, may sequel pala. No? Pero dito tayo doon sa pagkakataon na talagang lugmok na lugmok si David. Halos sumuko na siya. Sabihin natin na sumuko na. Sabi niya, wala na akong pag-asa, mamamatay din lang naman ako sa kamay ni Saul. Kasi yun ang kanyang inaasahan. Kasi nga, itong si Saul, ayaw tumigil, ayaw siyang tantanan. Kasi kapag ka nalaman na andito, susugurin niya. Pero ito, somehow, nung siya'y nasagat, hindi siya sinugod ni Saul. Siguro takot din. Hindi ko alam. No? Pero ang sabi doon na hindi na siya sinundan ni Saul. Somehow, maybe alam niya ni Saul na mabigat ang kalaban niya sila. O siguro dahil alam naman ni David na sa lahat ng kalaban, itong mga Pilisteo, ang kinatakutan din ni Saul. Never know. Pero isang bagay lang nakita ko rito, mga kapatid. Na anumang mga bagay nangyari, hindi nagsisinungaling ang Diyos. Tapat siya sa kanyang pangako. Ngayon, huwag naman natin gawing dahilan o gawing lisensya ang mga bagay sa ating buhay para naman tayo umayon doon sa kasalanan. Para tayo magkasala. I mean, we have the freedom but do not use our freedom para tayo magkasala. Okay. So, kaya mga kapatid pasensya na kayo kung maiksi man, palagi naman maiksi, no? Pero sa nakita ko, no, ang lesson talaga na pinakamatindi nga sa akin, ito yung pangalawa, sabi nga, yung iningatan ng Panginoon si David na hindi siya maging bahagi sa pagkagapi ng Israel. God still protected him, no, na hindi hipuin, hindi niya saktan ang kanyang sariling bayan. Kaya mga kapatid, kung mayroong mga tao na mag-aanyay sa iyo na, ay, halika, huwag ka nang sumama dyan kay Pastor Jun. Wala ka namang pakinabang dyan. Mag-iingat kayo. Mga kapatid, sasabihin ko sapagkat sa akin nangyari na yan. No? Nangyari sa amin yan, na pinaalis kami sa aming kinalalagyan. So, pinasasama kami sa kanila. Salamat na lang at mayroong katalinuhan na ibinigay ang Panginoon na sabi ko na iba kami. So, kaya, mahirap. Kung sa hirap. Subalit muli, isang bagay ang ating huwag kalimutan. Sumangguni tayo sa Panginoon. Ano mang bagay na ating gawin. Okay? So, kaya muli, pasensya na kayo, katulad ng gagawin namin. Kami po itatakbo na uli pagkatapos kasi meron din kami ibang appointment. Okay? So, tayo po ay muling manalangin. Pastor, tutuloy ka na sa pagpapala, sa blessing. Okay? Tayo po tumayo. Dakila namin Diyos. Salamat po, Panginoon, na sa mga salita mo na amin na pagbulay-bulayan sa sandaling ito. Panginoon, dumadanas kami ng mga bagay na kung saan ay parang tahimik ka, parang hindi mo na kami kinakausap. Kaya Panginoon, mo naman kami na kilalanin ka na ikaw ay Diyos. Na sa kabila ng katahimikan, ikaw ay nasa aming likod. Na sa kabila, Panginoon, na kami ay kalugmok, kami ay yung daladala. Na kung saan, Panginoon, kami dumadanas ng kalamigan ng aming pananampalataya, kami ay yung niyayakap
at binibigyan ng init pinanunumbalik ang aming kalakasan. Ama, salamat po ng maraming muli sa mga aral na itinuro mo sa amin na sa kabila, Panginoon, ng pamumuhay ni Haring David na kasama ang kanyang kaaway, ay hindi mo rin siya pinabayaan, kundi bagkus iningatan mo ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagiging malapit sa iyo. Kaya pala, Panginoon, he is the man after your own heart. Sapagkat, Panginoon, sa gitna noon ay nagiging tapat pa rin siya. He still kept his integrity, he still kept his character, na nangangalaga, Panginoon, doon sa kanyang mga tao, sa kanyang mga nasasakupan. Kaya nawa ay matagpo naman nawa kami, Panginoon, na sa kahit katiting na bagay, ay nagiging tapat sa iyo sa lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin. Kaya minsan pa, Panginoon, sa pagtataas po ng kamay ng iyong ibang lingkod, ay ipadama mo sa bawat sa ang iyong banal na bendisyon. At sa Kanya na makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod, at sa Kanya makapag-harap na walang kapitasan na may malaking galak sa iisang Diyos na lumalangit at ng langit at lupa sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na nagbigay ng Kanyang buhay doon sa bundok ng Kalbaryo sa katutubos ng ating mga kasalanan, na siya rin naman nagsugo sa atin ng Kanyang banal na Espiritu upang sa atin ay patuloy na paalaala ng lahat ng mga bagay na Kanyang itinuro upang ito ay ating sunin. Sumakanya nawa ang kaharian, kalawalatian, kapangyarihan, simula pa ng unang panahon, ngayon, kailan pa man, lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Pakialam mo ulit. Para makita natin yung ano niya. Kasi minsan pag nawawala ka, ilagay mo ulit sa slideshow. Yeah, slideshow. Eh, From the beginning. ayan na. So, hindi mo mailagay doon, di ba? Di ba? Babalik mo dito.